Okay, Father, greet po tayo sa ating mga manunood ngayon. So, magandang gabi po sa lahat ng mga parishioners sa Immaculate Conception Parish, Karangalan. So, nandito na po kami, nagbabalik po para sa #FearNa. Yan. Father Joey. Magandang gabi sa inyong lahat ng mga nanonood dyan sa inyong bahay. Huwag matakot. Huwag tayong matakot, no? Stay positive. Stay lang tayo dyan, ha? Manood lang kayo sa amin. Huwag kayong magsawa sa kagwapuhan naming tatlo dahil sa tuwing nagkakaroon tayo ng bagong episode, lalo kaming gumagana at lumalakas, no? So, Father, ang pag-uusapan natin sa gabing ito ay tungkol sa kapayapaang handog ng Panginoong Hesus Kristo. Napakaganda, napakasarap pakinggan. Father, ano po ba yung kapayapaan sa tingin po natin? So, sa panahong ito, Father, sa panahon na tayo nasa kasalukuyang nagpagdigma, no, sa COVID-19 na ito, no. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan pa itong lockdown, no, kasi may sabi-sabi na maaaring ma-extend pa, no. Kaya ang isa sa mga tanong talaga nito, paano tayo magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng ganitong matinding krisis na hinarap. So, yun ang kasi sa Ebanghelyo natin ngayon, no, 3 beses sinabi ating Panginoong Kristo. Yung huli, yung pangatlo, yung para kay yung dumating si Tomas, no, the other week after po na napakita ating Panginoon, no, na sinasabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Kaya napagandang ito yung mapagnilay-nilayan natin ngayon, no. Kung ano ang kapayapaan na handog o daladala nating Panginoong Kristo. Ito ba'y simpleng psychological, no? Emotional, naman? O parang kapayapaan dahil walang digmaan o walang problema. No? So, ito yung ating pagnilay-nilayan at tatalakayin natin, ating pagbabaginan, no? Na higit nating maunawaan at maramdaman ang kabuuan ng kapayapaan na daladala ng ating Panginoong muling nabuhay. Yan, Padre. Ano kaya sa tingin mo, sa tingin mo, yung konsepto o yung ibig sabihin ng kapayapaan, Padre? Yung kapayapaan na makikita natin na handog ni Jesus sa kanyang malagat ay tulad natin sila, natatakot din sila eh. Kasi sapagkat parang naka-quarantine din sila nun eh. Nakapinid ang kanilang pintuan at biglang dumating si Jesus. Nang unang bati sa kanila ay, sumainyo ang kapayapaan. Yun yung bati ni Jesus eh. Parang tayo din, na ngayon ang sitwasyon natin, naka-lockdown tayo, nasa mga bahay natin dito. At kung minsan dumarating ang Panginoon sa bahay natin nang hindi natin namamalayan, na sa gitna pala ng kalungkutan, may karunungan. At sa gitna ng kalungkutan, may kapayapaan. Father, bakit po ba kailangan nating manamnam o manatili sa kapayapaan? Kahit sino man talaga, no, gustong magkaroon ng kapayapaan na nag-umpisa sa kalooban. Dahil para sa ating lahat, yun ay isang signs na naranasan natin. Ang ginawahan sa buhay, ang kaligtasan, no? O sabi natin, at least namuhay tayo sa kalangitan. No? Namuhay tayo sa langit, namuhay tayo sa kaharian ng Diyos. So isa yun sa sign o tanda na tayo ay namuhay sa Diyos. Kaisa, no, ng ating Panginoong Kristo. So, yan ang kapayapaan. No? So sa ating Ebanghelyo ngayon, napagandang pagnilay-nilayan ng brother, no? Magandang titingnan natin ito, nakasama tayo sa mga pangyayari, no? Kasi kung ating balikan, imagine natin, yung gabing yun, na napakaganda yung image, no? Kasi hindi lang talaga kadiliman, kundi hindi lang sa panglabas, kundi kadiliman sa kalooban, sa ramdaman, no? So, isang maganda doon na sa gitna ng kadiliman, dumating ang liwanag sa katauhan ng ating Panginoong Kristo, no? So, paano ba naging liwanag ating Panginoong Kristo sa sitwasyong yon? No? So, kung ating balikan yung karanasan,
ang umiiral sa damdamin ng mga alagad at kahit siguro ating Panginoon Kristo, no, bilang totoong tao at totoong Diyos, no. So bilang totoong tao, aring naramdaman din nating Panginoon Kristo yung frustration niya sa kanyang mga alagad, no. At ganun din, no, yung kanyang mga alagad. Naranasan nila ang frustration sa buhay dahil yung pangarap nila, no, na maging makapangyarihan, uupo sa mataas na upuan sa kaharian ng Panginoon, yun ang kailangang iniisip nila, no, no. At para bang ang pakiramdam nila na bigo sila, no, na dahil sa ating Panginoon. Maring umasa sila, no, nasa gitna ng kaguluhan, na talagang ipakita yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus, no. Bababa siya sa cross, pero hindi nangyari, no. Kaya yun ang sitwasyon, no, na halo-halo yung naramdaman, na maring may kunting galit, no, dahil hindi ninasahan nila na ganoon ang maging tugon nating Panginoong Kristo, no. Kaya nandun din, no, yung pakiramdam nating Panginoong Kristo na sa gitna ng sakit na ramdaman ko, inawanan niyo ako, pinagtaksilan niyo pa ako, no. So yun ang parang sitwasyon. Pero isang napaganda dahil yon ay nasapawan ng matinding liwanag ng unawa, habag, no, at awa ng ating Panginoong Kristo. Kaya napaganda yun nasa pangalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, Divine Mercy Sunday. So, yung kadiliman, no, kalungkutan, sakit na ramdaman, frustration, o maring na-depress pa sila, no, ay napalitan ng kapangyarihan ng habag at awa ng Panginoong Hesus, no. Na sa kanyang pagpakita sa kanila, hindi panunumbat ang lumabas sa kanyang bibig, no. Na, hindi niya binalikan, kayo, walang hiya kayo, hindi ganoon, no. Kundi ang sabi niya, kapayapaan, no, shalom, no. Kumbaga, sa likod ng lahat ng yon, no, nandun yung pagsabi na nakaraan na yon, no, matututo tayo sa nakaraan, at importante, we start all over again, no. So isang maganda pa doon, no, dahil pangalawa, kasunod yung pangalawang pagsabi niyang kapayapaan, ay hiningahan sila ng Panginoon, no, yung pagbigay buhay nating Panginoon. At doon po, inatasan sila na ipalaganap, no, na sila ngayon ang maging tagapagpatuloy, no, na magpahayag ang mabuting balita tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos, na siyang tunay pong magdala sa atin sa kapayapaan sa buhay. Ayan, Father Joey, maituturing po ba natin na ang kapayapaan na meron tayo, ang bigay ng Diyos sa atin, ay bunga ng Kanyang pagkamatay at saka muling pagkabuhay? Alam mo, brother, yung tagpo ng pagkabuhay ni Kristo ay dulot na bago nangyari yon, ay ang dulot sa kanyang mga kalagad ay kalungkutan. Tulad natin ngayon, marami tayong nakikitang namamatay. Di ba nakakalungkot yun? Every time makikita mo sa TV, kinakount yung dami ng mga naapektuhan, pero dami ng namamatay. Nakakalungkot na katotohanan yun. At tulad ng mga alagad, nung mamatay si Jesus, nalungkot silang lahat. Nalungkot silang lahat. At sa kanilang kalungkutan, dumating ang Panginoon na muling nabuhay. Na ang, sabi nga ni Padre kanina, hindi panunumbat ang sinabi kung hindi kapayapaan. Alam mo sa mga Hudyo, ang salitang kapayapaan o peace, shalom, is originally greetings. Na ang greetings na yan ay sinasabing hindi lamang pagbati ng kapayapaan, kung hindi ibinabalik yung isang relasyon na nawala. Ayun yung maganda dun eh. Kaya yun yung unang bati ni Jesus sapagkat alam niya na nawala yung relasyon ng kanyang mga alagad sa kanya. Naputol dahil silang lahat ay natakot, nagtakbuhan. Diba? Maliban lamang kay John at sa kanyang minamahal na ina na hindi tumakbo at nanatili hanggang sa paanan ng kanyang krus. Kaya yung bati ni Jesus ng sumainyo ang kapayapaan ay parang pagbabalik ng nawalang relasyon
ng tao o ng kanyang mga alagad sa kanya. At alam nyo, magandang pagnilayan natin to sa panahon ng quarantine. Ang daming nasisira na relasyon ngayon sa panahon ng quarantine. Ang daming nagagalit sa kanilang mga kapitan, ang daming nagagalit sa kanilang mayor. Nasisira yung relasyon. Pero sino yung naghahangad na batiin ng kapayapaan ng isa? Sapagkat ang tunay na Kristiyano, yun ang hangarin ng isang tunay na Kristiyano, na kapag nasira yung relasyon, pilit niyang ibinabalik yung relasyong ito, tulad ng ginawa ni Kristo, na binalik ang relasyong ito nang batiin niya ang kanyang mga alagad ng sumainyo ang kapayapaan. Pagbabalik ng nawalang relasyon. Father, isang gandang pagnilay-nilayan natin ngayon din, brother. Ano ba ang daan tungo sa kapayapaan? Yan, daan tungo sa Father, bago mo sasagutin yan, ha? Kakausapin ko muna ang mga friends natin na nanonood ngayon, no? Thank you for watching us. Kung mayroon kayong katanungan, mayroon kayong gustong iparating sa amin, i-comment nyo lang po sa box section po ng aming page, FB page section ng aming parokya. So, Father, ano nga po yung daan na sinasabi natin, Father? Na siya magdadala na sa atin tungo sa kapayapaan na yun. Yan ba po ay abot-abol ng tao? So, ito ay base sa, ang tawag ito, yung meditation, through prayer. No? Hindi talaga ito yung ano yung nalalaman base sa pagbabasa o kaya sa napakinggan sa classroom o lecture. Kundi bunga ng pagnilay-nilay sa karanasan, no? Kung paano nakamtan ang tunay na kapayapaan sa buhay. At ito, base sa karanasan ko. No? Lalo na sa panahon ngayon talaga, na napakarami, no? Na mga pumapasok sa isipan, mga tanong ng mga tao, mga reklamo ng mga tao, na siya bang nakapag naging dahilan na wala kang kapayapaan sa kalooban, walang kapayapaan sa isipan, na kahit minsan sa panalangin gano'n na kaya unang-una ang talagang dapat ma-develop natin, no, para makamtan ang kapayapaan, ay maglaan ng panahon sa katahimikan, no? Through meditation. No? So, parang pinapractice ko na dito yung mga training nasa seminaryo, no? Yung meditation, no? No? Na more on centering prayer. No? Yung mga time na yon, no? Na napakalaga na ito'y magagamit natin, no? Kung ano yung mga natutunan natin, talagang dito na makita yung kalagahan. So, una-una, ang daan tungo sa kapayapaan talaga ay panalangin, no? Panalangin sa katahimikan, no? Panalangin na atin din pong mapakinggan, no? Ang ating mga sarili. No? Pag sinabing mapakinggan ating sarili, ay ano-ano bang mga bagay, no? Na nagbabagabag sa atin, no? Kasi sa ating pagpakinig sa ating sarili, isa sa maging dahilan kung bakit tayo hindi magkaroon ng kapayapaan ay parang ini-insist natin kung ano yung gusto nating mangyari, no? Yung mga expectation natin hindi nangyari. Talagang kuminsan yun ang naging dahilan na hindi magkaroon ng kapayapaan. Kaya yung pagiging aware sa katotohanan na yon sa iyong sarili, no, ay magdala sa atin sa acceptance at pag-unawa, no, sa ating sarili at sa ating lahat, no, hanggang dumating yung punto, no, na tanggapin natin na we are not in control in life, no, sa buhay natin. No. Kaya kailangan natin talagang isuko ang ating sarili. No?
Pag sinabing isuko natin sa sarili, hindi ibig sabihin yon na hindi ka na mag-isip, hindi ka na magkikilos, hindi ka na magpaplano. No? So, nandun pa rin yon. Gawin mo pa rin lahat. Pero ang mahalaga doon, sa kauliulihan, kung ano man ang maging resulta, no? Ipabayan na sa Diyos kung ano man na ang yon at matuto tayong tanggapin kung ano man ang kalooban pamaraan ng Diyos. Kasi kung hindi, kung i-insist natin kung ano yung gusto nating mangyari, kung ang kaduduluhan ng ating panalangin ay hindi ang kalooban ng Diyos ang masunod, hindi tayo magkaroon ng kapayapaan. At yun ang panalangin na itinuturo sa atin natin ng Preso Kristo doon sa garden ng Getsemane. No? Naramdaman niya ang sakit at lungkot at takot. No? Kaya nga sinabi niya sa Ama, kung maaring alisin ang kalis ng kahirapang ito. No? No? Pero ang sabi niya sa kaduduluhan ng kanyang panalangin, pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo, Ama, ang masunod. No? So, yun ang kita kong daan o pamaraan, no, o panalangin na tunay na magdala sa atin sa kapayapaan. Na nag-umpisa sa kapayapaan sa ating kalooban, pagtanggap sa ating sarili bilang tao, bilang nilikha ng Diyos, na hindi tayo may control. Ang Diyos lamang ay may control sa lahat. Kaya, buong puso nating tanggapin yon. No? Kaya laging magandang gabay natin para magkaroon ng kapayapaan talaga, yung serenity prayer. No? Yun ang lagi kong pinakaumpisa sa panalangin. Ito yung sinasabi ng serenity prayer. God, grant me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. So, magandang gabay po yon sa ating pamumuhay, sa ating panalangin, yung panalangin na yon. At tiyak, ito yung magdala sa atin sa tunay na kapayapaan na nag-umpisa sa ating kalooban at ang siyang naibahagi natin sa ating lahat. Yun ang daan po, Brad. Yan, no? Malinaw po ang sinabi ni Father Errol, no? Na tanging dasal lamang ang siyang daan tungo sa tunay na kapayapaan. No? So parang sinasabi dito na if without the cross of Christ as reflected para magkamtan natin ang kapayapaan, hindi magkakaroon ng sense ng buhay. Kahit sasabihin natin na there's a sense of calm, kalmado ang buhay ko, hindi mo masasabing absolute peace na po yun. Because there is no human ability na siyang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. It comes from the grace of the Lord. So niniwala ako kay Father, because of that prayerful life that you have, the peace within ay siyang ibabahagi ng Diyos sa buhay. So, Father Joey naman, gusto kitang tanungon, Padre, no? Bakit Yes, brother. ba napakahirap kamtan itong kapayapaan? Bakit napakahirap kamtan Oh, brother, itong kapayapaan? Kaya nahihirapan ng bawat tao na sa kapayapaan, makamtan ng kapayapaan ay maraming dahilan. Kapag ang isang tao ay hindi nga babad sa panalangin, sabi ni Father Errol, kailangan ang isang tao kasi babad sa panalangin, yung bang nakikita niya yung kanyang sarili kapag siya'y nagdadasal sa harapan ng Diyos. At kapag nakikita mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos, mayroon kang kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ay binibigay ng Diyos sa tao na naghahanap nito. Yan, ang Diyos ang nagbibigay nito. Kaya yung kapayapaan, nahihirapan ang mga tao dahil kuminsan, ang mga tao, duda sa proseso eh. Yan, duda sa proseso. At tulad ni Tomas, kung nagdududa siya, nandiyan ang Panginoon. Wala kasi siya nung dumating ang Panginoon. Nagdududa siya, di ba? At kapag may pagdududa, walang paglago ang kapayapaan sa puso ng isang tao. Masisira at masisira ang relasyon mo sa isang tao kapag pinagdududaan mo siya at hindi mamumunga ang relasyon kapag may pagdududa. Yun yung tinanggal ni Jesus sa kanya. Kaya nga makita mo yung sagot ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko.
Grabe yung sagot niya talaga. Hindi lang Panginoon, kundi Diyos talaga. Sinabi niya. Makita niyo yung pag-ano niya. Kasi nga, nakita niya yung sinabi ng Panginoon. Sumaiyo ang kapayapaan. Una yon yung pagdududa ng tao sa mga proseso. Kagaya nangyayari sa atin ngayon. Ang daming mga tao reklamo na reklamo kasi yung mga proseso kung minsan ay hindi nasusunod. And in fact, kahit ang gobyerno nagrereklamo sa tao kasi yung ECQ hindi nasusunod. Di ba? Nakita mo, parehong may ano. Nasa tao yung disposisyon kung minsan. Yun ang ano. Ikatlo, hindi nakakamta ng kapayapaan dahil hindi hinahangad ng isang tao. Kasi sabi nga ni Father, binanggit ni Father kanina, unawa. Alam mo ibig sabihin ng unawa una ang awa. Kapag nauna ang awa, maiintindihan mo ang kinalalagyan ng isang tao. Pero kapag wala kang awa, ay hindi mo sila maiintindihan. So pag di mo naintindihan, then magkakaroon ng problema yung kapayapaan. Kasi hindi mo maibibigay. Dahil ikaw mismo, hindi mo naunawaan yung kanilang kalagayan. Kaya nga ang unawa, nauuna ang awa. Kapag nauna ang awa, maiintindihan mo ang kalagayan ng isang tao. At sa tingin ko, ito'y nakita ni Jesus. Nang batiin niya ang kanyang mga alagad, sumainyo ang kapayapaan. Dahil naintindihan niya ang kalagayan ng kanyang mga alagad. At sa tingin ko, ito rin yung hamon sa atin sa pagbibigay ng kapayapaan. Kahit di mo sabing sumayo ang kapayapaan, pero kung naunawaan mo ang kalagayan ng isang tao, mas madali mong maibibigay ang kapayapaan ni Kristo. Ayan, no? Napakalinaw, no? Napakalinaw ang sinabi ni Father Joey, no? Sa liwanag ng buhay no Meralco. Anyway, magandang gabi po muli, no? Kayong mga nanood, huwag kayong bumitaw o bibitaw dyan, ha? Pasisiga-siga lang ng mga mata ninyo dyan, lalo na nanonood sa studio. Maraming salamat sa pagdalo, no? Okay, Padre, sa tingin mo po ba ay itong kapayapaan ay kayang kamtanan? But before that, Father, magkakaroon muna tayo ng break. Magbabalik ang #FearNot.
Kami po ay muling magbabalik sa inyong programang #Fear Not. Ayan, Fathers, magandang gabing muli. No, sa inyo, ngayon lang na naka-open, no? Magandang gabi at maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa kagwapuan namin sa gabing ito. No? Alam mo, sa tuwing kami nagkakasama, nag-uusap sa ganitong sitwasyon, lalo kaming bumabata. No? Feeling lang namin. Pero dahil andyan kayo lagi kaming nasa biyaya ninyo. No? So mga fathers po, isa-shoutout muna natin ating mga ka-familiars, mga kaibigan natin nga patuloy na nagsusubaybay. Father Joey. Na Lourdes, Don, Bella, Irene, Susan Christie, Victoria, Digna, Rico, Mate del Rosario, Al, Joby, and EJ Delobino from UK, from Ala Shahuhap, Saudi Arabia, lalo na si Nick Bernal. Yan. Sister Joy, Brother Roger, Tita Eva, Eunice, and Tita Del. Yan. Yan. Shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Father, mababasa niyo po ba? Gumabasa. Si Roger Tawag na, Cabanela. Cabonela, no? Cabonela. Nasabi niya yan kanina, no? Si Helen, yan ba yan? Mga nabanggit. Si Don Solweta Jetty, no? Si Lourdes Gel, no? Don Solweta. Maraming salamat sa inyo nga mananood sa amin parati, no? At sa lahat na nandito sa studio, maraming salamat sa inyo, no? Feeling lang. Alam mo na, ang buhay artistahin, no? Okay, Father. Sinabi niyo po kanina na hirap, no? Hirap kamtin at ito ay isang proseso. Sa tingin niyo po ba ay ang kapayapaan ay kailangan nating bigyan ng panibagong emphasis? Yung emphasis na siyang magbibigay sa atin ng masasabi natin na, oh, ito yung kailangan natin. No? Kasi if we believe that we are incarnational beings, no? Masasabi din natin na ang kapayapaan ay kayang huptan ng bawat isa sa atin. So napag-usapan nga natin kayo na brother na ang kapayapaan ay isang proseso, no? Ayan. Talaga na isang pinaniwalaan ko na ang kapayapaan ay nag-umpisa sa sarili, pero hindi nagtatapos sa sarili, no? So, ito yung para bang sinabi ni Pope Francis na ang kapayapaan ay hindi lang mere feeling, Yeah. kundi talagang ito'y naranasan ng lahat. No? Hindi lang personal, no? Kundi ito ay bilang buong katawan, bilang buong simbahan, buong komunidad. No? At yung kapayapaan na yon ay hindi lang psychologically, emotionally, no? Kundi sa kabuuan ng aspeto ng ating buhay. No? So, tayo naman ay physico, psycho, spiritual, emotional, social being, political being, economic being, no? So, yan yung ang kabuuan na dapat titingnan natin, no? Na ito'y magdala po sa atin sa tunay na kapayapaan sa buhay sa iba't ibang aspeto, no? Na economically, kahit hirap ka na, walang-wala na, no? Na isang kinatakutan natin ngayon, marami sa atin, paano na pag humaba, no? Pa ito, ang lockdown na ito, paano pag naubusan na tayo, no? So, yun isang konkreto, no? Economically, kung titingnan natin yung ang katayuan natin ngayon, talagang kinakabahan ka, no? Kaya nandun yung tanong sarili, paano ko ba, no? Ano ba ang mga pag-uugali? Ano ba ang mga pananaw ko sa buhay na dapat mabago? Kasi ang pagbabago para tungo sa kapayapaan ay laging nag-umpisa sa ating sarili, sa ating pananaw sa buhay, sa ating mga standard sa buhay, sa ating mga desire, no? O pangarap, at higit sa lahat, na maging aware tayo yung pag-uugali natin. Kasi ang hindi pagkaroon ng kapayapaan sa buhay ay ang dahilan to ay ang pagiging
self-centered o ego-centered. Ego preference o ego reference. Naging reference mo sa iyong sarili. Naging basihan mo lagi. No? Kaya kapag ganun ang naging attitude natin, napakahirap makamtan yung sinabing kapayapaan. Hanggat hindi maging sentro sa buhay natin ang Diyos, kung maging sentro lagi sa ating sarili, ay ang ating sarili, ang pagiging makasarili, no? Malabo na magkaroon ng kapayapaan. So, yun ang dapat nating pagnilay-nilayan sa panahong ito. No? Yun ang mga sinasabi kong dalhin natin sa panalangin, sa katahimikan, sa pagpakinig. Na makikita natin, no? Makilala natin sarili, at matuto tayong tumanggap sa katotohanan tungkol sa ating sarili. No? Yun ang isang hakbang, no, na nadaan natin sa proseso tungo sa kapayapaan. Na sinasabi ko kanina, kapayapaan ay laging nag-umpisa sa ating kalooban, sa ating sarili, at ito yung ibahagi natin sa iba, no, para magkaroon ng kapayapaan. So ganun kasi ang nakita ko doon sa sa ebanghelyo natin ngayon, no. Doon na ipahayag ng Panginoon Jesucristo, no, yung pagiging Diyos niya sa pagiging totoong tao. No? Pagiging totoong anak ng Diyos, nilikha ng Diyos na kawangis niya. No? Na maging totoo ka, maging maunawain ka, maging mahabagin ka, maging mapagpatawad ka. No? At maging mapagpakumbaba ka. No? Dahil talagang tayo ay walang-wala kung wala ang Diyos. So, yun ang mga bagay, no, na dapat natin matanggap. Yun ang mga katotohanan sa buhay na dapat nating tanggapin at ialay natin sa Panginoon sa panalangin para magkaroon ng kapayapaan. Ayan, malinaw po ang sinabi ni Father Errol, no? Father Joey, no? Napakalinaw gaya ng nakikita ko sa ulo mo ngayon, Padre. Napakalinaw, napaka-shiny, shimmering, and, is glittering like... Iba ka, brother. Alam mo ng buhay, no? Anyway, napakaganda po ang sinabi ni Father Errol because it really reflects, no, of the self that we have, no? Yung parang sinasabi na, the greatest fight that we can always have is the fight within, no? Totoo po yun, no? Yung laban sa sarili natin. No? Because we can never achieve peace, we cannot experience peace kung hindi mo kayang i-overcome o conquer mo na yung sarili mo. Why? Because tayong mga tao, no, ika nga na, marami mas pinipili natin yung pagiging ego-centered natin sa buhay. No? Madalas nating sinasabi na, ay, hindi na pwede yan. Malumang-luma na yan. Ito, mas gwapo ako sa'yo. Saan ganyan man, mas pugi ako sa iyo, no? Ngiti ko pa lang, doble na ang aking ngipin. Di ba? Wala akong pakialam sa iyo. Pag hininga ka, bawa ka ng toothbrush, wala ka ng toothbrush, kung hininga mo, no? Madalas tayo nanlalait ng iba, no? Yung iba, kahit na laki ang tiyan niya, ayan, patuloy pa rin siyang lumalamon kasi meron siyang paniniwala doon. Pero careful lang kasi ang lahat ng bagay na meron ka, merong limitasyon. Di ba, brother? Merong limitasyon yan. Hindi pwedeng wala. Kaya nga, sanabi ng Chinese philosopher na, the greatest fight in our life that we have is the fight within. No? Napakalinaw na. Kahit wala, kukunin ko pang eyeglass ko, malabo ka sa paningin ko, pero kitang-kita ka pa rin ng Panginoon. No? O, Father Joey, alam ko, very excited ka na sa mga pangyayaring nagaganap sa COVID. Lagi ka updated sa pelikula, Movie Central, Sinimo, updated ka rin sa CNN International, Philippines HD. So, sa pag-nilay-nilay mo ba doon sa mga issue ng COVID-19, no? Malinaw ba sa iyo na wala pa bang kapayapaan? Ano ba? I mean, magulo pa ba tayo? O magulo pa ang bawat isa sa atin? Hello, brother, sabi nga, ang kapayapaan ay isang proseso. At kung titignan mo, we are already 1 month in lockdown. Ang tanong pa sa atin doon kapag nag-reflect tayo, what kind of behavior and habit that we form in 1 month? Kasi maraming pagbabago na maaaring mangyari sa iyo. Yet, yung mga pagbabago na yan, maaring
hindi makapagbigay sa iyo ng kapayapaan, bagkus lalo pa itong magbigay sa iyo ng isang mas malalim na paanyaya ng Diyos. Yan eh. Kaya ang tanong sa atin dun yung sa loob ng isang buwan na panatili mo sa loob ng iyong bahay, anong behavior ang na-acquire mo? Anong habit? Naging madasaling ka na ba? O yun ang tanong, isa sa mga tanong dyan. Naging madasaling ka ba? Lalo bang napamahal sa iyo yung mga anak mo, ang tatay mo, ang nanay mo? Diba? Kasi matagal kayo nagkasama kayo na isang buwan sa loob lang ng tahanan. May kapayapaan ka ba sa loob ng tahanan? Kaya ako naniniwala ako na minsan, ang katigasan ng ulo ng isang tao, kung bakit ayaw niya sa kanilang tahanan, dahil wala silang kapayapaan sa kanilang tahanan. Kasi kung may kapayapaan ka sa iyong tahanan, hindi ka lalabas ng inyong tahanan. You will stay at your home. Pero bakit maraming mga taong lumalabas ng tahanan? Because they try to find their peace outside of their home. At ito'y magandang pagnilayan natin. Ano yung na-acquire natin pagkatapos ng isang buwan sa lockdown na to? Ano yung mga habit natin? Lalo ba tayo naging madasalin? Lalo ba tayo naging mapagmahal? Lalo ba tayo naging maawain? Ako, every time na makikita ko talaga sa social media, umiiyak talaga ako, inaamin ko sa sarili ko, naiiyak ako kasi nakakalungkot talaga. Everyday maraming namamatay. Kahit number lang ang nakikita mo. Person yun, tao yun na namamatay. Tao yun na namamatay. Person. Kung ikinalulungkot mo ang pagkawala ng mga hayop, much more na ikalulungkot mo ang pagkawala ng mga tao. Kaya nga lagi ko sinasabi, the only reward that I have is to cry. Tears is the only reward that I have. Marami kong mga tanong, bakit nangyayari ito? Yet, yung katanungan ko, binibigyan ako ng Diyos ng kalakasan. Every time I cry with Him. At nandun yung kapayapaan ko pag ako'y nagdadasal. Nakasama ko sa pinagdadasal, yun nangyayari sa aking lipunan. At sa tingin ko magandang pagnilayan natin yun sa ating panahon ngayon. Nakakaisang buwan na tayo at na-extend na ngayon ang lockdown. What more behavior and character that build in us as a person? Sagutin yung tanong ni Father, ha? Sasagutin nyo yan. Isa-isa sa sarili ninyo kayo nanonood. What character you are building right now in your life? No? Nagtatayo ka dyan ng puro ka White Castle yan. No? Nakakatanggal ng yan. Koneksyon sa Panginoon. Kasi White Castle ang binibuild up mo. Father Errol, si Father Joey, ang ganda ng kanyang sharing. Muntik na ako madadala. Di biro mo, iyak daw siya. Mahirap umiyak din eh. Ilang beses na ako nagdala, hindi mo ako umiiyak. Pero si Father Joey, napakaganda ng kanyang experience. He always cried and cried. Ikaw, Father Errol ba, marunong ka rin bang mag-umiyak, Padre? Umiyak ka rin nagdadasal? Ano sa tingin mo, Father? Kasi, Alam nyo, brother, father, kanina mga 2:00, nag-share ako, no? Hindi naman talk, kundi sharing doon sa mga frontliners natin dito sa barangay. Alam nyo, hindi ko akalain na naging emosyonal ako, no? Sa umpisa. No? Yung sharing, talagang natigilan ako konti dahil hindi ko mapigilan na umiyak, tumulo yung luha sa magandang sharing. No? Yun ang isang inano ko rin, laging pinapanalangin, no? Na talagang matutong tumanggap sa katotohanan. No? At ang pag-iyak, no? Pag-ibig apektado ay part yun, no? Sa buong proseso ng buhay natin. No? Ating Panginoong Hesus, no? Umiyak din siya, no? Sa gitna ng sakit na naranasan. No? No? Yun ang no? ang doon, parang halos lumuha siya ng dugo. No? So, kapag hindi natin nakita din yon sa ating buhay panalangin at hindi natin naramdaman yon at hindi natin naranasan yung ganong uri ng pamumuhay sa ating relasyon sa ating Diyos, ay mukhang
magandang tanong natin sarili kung anong pag-ugali mayroon tayo. No? Iyon nga sabi ni Father Joey kanina, yung mga tanong na yun. No? Kaya napaganda kung talagang dadin natin lagi o ang ating pamumuhay araw-araw sa bawat saglit ating buhay ay maging buhay panalangin. No? So, pag sinabing buhay panalangin na maging aware ka lagi na sa bawat saglit ng iyong buhay, saan ka man naroon, maging aware ka sa presensya ng Diyos. No? Na nasa kasama mo ang Diyos. Na nakigalak, nakiiyak, nakisaya, no? Nakidalamhati ang Diyos sa atin sa ganong pangyari. So, yun ang isang panalangin na napalagang maramdaman natin, no? Kaya lagi kong yung pinilalayan, yung definition ng panalangin ni Father Richard Rohr, na isa sa idolo ko, no? Sa kanyang contemplative way of life, no? Na megit 2 taon ko nang sinusubaybayan ang kanyang mga reflections. Yung definition ng prayer, no? Ang panalangin is an awareness, na maging mamuhay ka, no? In a constant unitive union with God, no? Anytime, anywhere, no? Na ang pamumuhay mo, ang buhay mo mismo ay maging panalangin. So, yun ang isang proseso, no? Na tunay na magdala sa atin sa kapayapaan. Dahil ito'y magdala sa atin ng kababaang loob, acceptance sa katotohanan, kung sino tayo, no? Kahit mismo sa kamatayan. That's part of life, no? Na walang muling pagkabuhay kung walang kamatayan. No? Sa philosophy natin, yung dialectic of life, no? Yung thesis, antithesis, and synthesis. No? So, yun ang realidad sa buhay natin. At hanggat hindi natin tanggapin yung katotohanan na yun, hindi tayo magkaroon ng kapayapaan. Ayan, no? Walang kapayapaan kung wala kami dito, no? Mapugi. Anyway, shout out muna natin ating mga viewers, no? Si Long Live Up Soldier from Brother Tony. Ay, hello, Tito Tony, welcome. Salamat sa iyong panunood at pakikinig sa aming istorbot, no? Sa istoryang binotbot sa gabing ito. Si Jennifer Manero from Dubai, Tita Ami Sarbida, Pia Avila San Juan from Seattle, Washington, USA, Helen Britannico, Maricel Sumilhig. Oy, salamat sa inyo na patuloy kayong nagsusubaybay sa amin, no? Pasalamatan mo, Father. Malakas. Ayan, Lahat, no? yan. Napagaganda pasalamatan na sila ng bumubuhay Nasa sa atin. Seattle na tayo Yung nasa ngayon, harap Washington. natin, no? Yung mga crews na nandito sa ating harapan, no? Na patuloy na nakikinig kahit nagsasawa na sa mga mukha natin, no? Pero patuloy tayo, Father. Napakaganda ang sinabi ni Father Errol kanina, no? Yung lagi niyang binigyan ng emphasis yung prayer life, no? Minsan nagigilty ako, Father. Mamalingki ako maaga, nagdadasal na ako, blessed be the Lord. Yun na lang kinakanta ko, naglalakad ako, kinakanta ko. Huli na ako, nakaduna ako, worry ako doon sa, dito na ako banda sa MRS, nakalinya, kahaba ng linya. Kabila naman dito sa, ano yung street na yun? Kalinsabay na dito, karating kayo ng umaga. Isang oras ako doon naglilinya. Sabi, kumakanta lang ako sa sarili ko ng Canticle of Sicaraya. No? Sinabi naman ng Panginoong Hesus, no? Time will come that you will not worship God, no? In this very mountain. In this very mountain. In Jerusalem. Kahit saan, di ba, You Der? can worship God anywhere. Yes, nakaniduro tayo, pwede tayong magdasal. No? Basta we pray, no? We offer everything to God. No? Nakaupo pa ako sa aniduro. No? Excuse lang. Pero sometimes, ibig sabihin doon, kaya saan ang location mo, God is always with us. No? God is everywhere. Huwag kang maniwala nga dito lang nakikita ang Diyos. Paano kung di mo makikita ang Diyos, no? So, Father, alam ko na gusto mo nang kumakasa kasi nalimutan mo na yung ibang sasabihin mo ngayon, no? O ngayon, ano sa tingin mo yung... Kasi isipin na usapan natin kanina, yung ka-Father prayer, no? Yeah. Yung sinabi mo kanina, yung forgiveness, acceptance din. Hirap po yung gawin, no?
So, sa ordinaryong mamamayan na nanonood sa atin, o yung nahihirapan na gumanap bilang ganong tao, ano sa tingin mo ang pwedeng ma-convince natin sa kanila, Father? Kasi ang kapayapaan nga ay proseso. Bahagi ng proseso ng kapayapaan ang pagpapatawad. Kapag di mo pinatawad ang isang tao nagkamali sa'yo, wala kang kapayapaan. For sure yun, kasi ang pagpapatawad kasama ng proseso bago mo makamtan ng kapayapaan. Kasama yun. At ang pinakamahirap nga, sabi mo nga kanina the greatest enemy that everyone can be is himself. Di ba? Yung kanyang sarili. At ang pinakamahirap na kalaban ng sarili ay yung ego. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. It's good to feed the hungry. Yan magandang gawain yun. Pinakakain mo ang mga nagugutom, pero kapag nilagay mo sa social media para sumikat ka, then you feed your ego. Sapagkat ang paggawa ng kabutihan ay hindi paligsahan. Tandaan natin yun. Ang paggawa ng kabutihan ay hindi paligsahan. Hindi pasikatan. Sabi nga ni Jesus, di ba? Kapag gagawa ka ng mabuti, huwag mong ipaalam sa kabilang kamay. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Kapag gagawa ka ng mabuti, huwag mong sabihin ito sa kabilang kamay. O di kaya magpatugtog ka ng tut-tut-tut-tut. Di ba? Kasi sa mga Hudyo, kapag naghulog sa butangi, pag naghulog sa buslo, di ba? Kailangan tumutunog yan, tut-tut-tut-tut, kasi ibig sabihin may naghulog. Ganyan yung panahon nila. Kaya sabi ni Jesus, kapag gagawa ka ng kabutihan, huwag mong ipapaalam kahit sa kaliwa mong kamay. Yan, nakita mo yun, malinaw yun. Kaya nga paggawa ng kabutihan ay hindi paligsahan, hindi pasikatan. Ginagawa mo ang isang mabuting bagay dahil naniniwala ka and you are convinced that your God is good. Why you do it? Walang ibang reason. Kaya nga napaka-broad, no? Mahirap din siya, Father, no? Kasi kung titingnan mo ang pangyayari sa mundong ito, the absence of it is yung peace po. Di ba, Father? Bakit mahirap i-reconcile ang dalawang community na ito? Yeah. Bakit mahirap iabot ang isang kamay sa isang bansa na ito? It's because of the absence of yung tinatawag na true peace talaga. Yeah. So, Father, in connection with that, Father, di po ba sa buhay nating relihiyoso, no? Mga tulad yung mga pari na meron po bang circumstances sa buhay natin na you wanted to give up because peace is no longer a fundamental sa sarili mo at sa isang community na masasabi mo that any one of us, wala na ito eh. So, at paano mo ito na-hurdle? Paano mo na-overcome ang mga ito, Father? O na-reconcile, Father? Yung na-overcome mo ba? Yung nalampasan mo ang mga ito? Na-reconcile mo? So, brother, bilang sagot ko dyan, parang gusto kong ibalik yung binanggit ko kanina. Pero another term, yung sabi kong dialectic, no? Natutunan natin sa philosophy, ng thesis, antithesis, at synthesis. So isang maano po talaga, yung konsepto natin sa Diyos, no? What we learn, no? Dapat ma-unlearn and we relearn. No? Yun ang proseso na isa sa naging dahilan kung bakit hindi tayo nagkaroon ng kapayapaan, no, ay hindi natin napagnilay-nilayan ang ating konsepto ng Diyos. Marami sa atin, no, kailangang i-unlearn what we learn tungkol sa ating pagkilala sa Diyos. And we have to relearn. So, medyo sa kunting bago malaliman natin mamaya, no? Kung ating titingnan ating mga panalangin, laging sinasabi nating Almighty God, no? God is Almighty, no? Yun ang natanim natin sa isipan. Pero ang katotohanan, God is not only a Almighty God but also a vulnerable God. Kaya nagkaroon tayo ng frustration, walang kapayapaan dahil yung inasahan natin ng Diyos na siyang pipigil sa lahat ng ito,
ay hindi nasunod. Madalas nangyayari yan sa atin sa buhay panalangin natin. Kaya sa panahong ito, sa ating pagnilay-nilay, no, dapat talagang pagnilay-nilayan din natin ang katotohanan tungkol sa Diyos natin. Kasi isa ito sa mga na-realize ko no. Kahit sa experience ko sa hospital, sa ministry ko bilang pari, na naglingkod bilang chaplain sa hospital noon for more than 10 years, no. Yun isang tanong na napakahirap. Nasaan ba ang Diyos? Bakit hinayaan ng Diyos na maghirap ang kaisa-isang anak nila na napakabait, napakatalino? Wala kang nakitang bisyo sa buhay. Tapos, ganon nagkasakit ng cancer. May taning ng buhay. Yung mga ganong tanong, na kung saan napakahirap ipaliwanag o ipadama nila na o kahit sasabihin natin pag hindi natin naramdaman, naunawaan o kaya hindi natin naunawaan na ang Diyos ay nakiisa sa kanyang pagdalamhati, sa kanyang sakit. No? Nakiramay ang Diyos. No? Maraming hindi makatanggap sa ganong klaseng Diyos sa buhay. Kapag ang konsepto ng Diyos ay almighty, puro makapangyarihan, na siyang medyo maring hindi tayo magkaroon ng kapayapaan. Kaya dapat maging malawak ating pag-unawa na sa misteryo ng paraan ng Diyos sa pagitungo sa atin. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay nandun din sa kanyang handang masaktan, handang mamatay para sa minamahal. Yun ang Diyos na pinakilala po sa atin ating Panginoong Kristo. Hindi lang somewhere out there, kundi Diyos na nakiisa, nakilakbay, nakiiyak, nakaramdam sa sakit na naramdaman natin, sa problema natin. So, yun ang na yung isang sa dialectic sa buhay, sa realidad sa buhay natin, we have to unlearn sometime what we learn and we relearn something. Parang i-empty muna, no? Empty ang sarili natin for us to see the beauty of God sa buhay natin, no? Sa likod ng mga pagsubok. Pero bago natin itutuloy yan, no? Father Joey? Yeah, meron na okay. Tayo mag-break, brother. Sige, go. Kasi ganito lang. Kung ang kapayapaan ay isang proseso, bilang isang tao, lagi nating nararamdaman ang kalungkutan. Maraming mga tao kinatatakutan ang malungkot. But you know that, sa kalungkutan, may karunungan. Malalaman mo mamaya yan sa pagbabalik namin ng #FearNot. Sa kalungkutan, may karunungan, brother. Ganyan-ganyan, tapos kilikili. Putangin.
If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we'll live not in peace? If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for that confusions around are mere reflections of what's within, what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it will be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Lord, grant me peace, as gentle as your children's laughter all around. Do, do, do. Do, do, do. Do, do, do. If there's one more gift I'd ask of you, Lord. Kami po ay nagbabalik sa programang Fear Not. Yan. Paalala ko lang po sa inyong mga nakikinig, itong programang ito ay isang pagbabahagihan natin, no? Na siyang magbibigay sa atin ng gabay, no? Kadalasan magiging gabay ito at patnubay sa ating pakikilakbay sa buhay, no? But bago natin pag-usapan, Father, yung tungkol sa kapayapaan, no? Para i-wrap up natin ang lahat, no? Pasalamatan muna natin, no? Shout out muna tayo sa mga kaibigan natin, no? Father, mauna po kayo. Salamat kay Susan Christy De Lubino Belmonte. Yan. Kay Rico Tototsky. Shoutout kay Jennifer Manero from Dubai. Yan. Sino pa ba dyan ang pwede nating anuhin, Father? Si Susan Enriquez, Father. Kilala mo ba si Susan Enriquez? Butangi! Susan Enriquez. So si Tito Tony, muli po, no? Salamat sa iyong pagbibigay sa amin. Lagi ng, GMA? Kay Remy Atienza din, salamat sa iyong pagpanood. Ayaw. Kay Lani Sanchez, Adriano Alan, Kahitas, o si Brother Alan, aking taga, na nagtrabaho sa Pasig. Pero taga Bikutan ito.
Brother Alan. Salamat po sa inyo mga nanonood at walang sawang nanonood sa amin. Ayan, no, napag-usapan na po natin kanina yung tungkol sa kapayapaan. No? Bakit ba tayo nagdi-dwell dito sa isang salita na ito, no? Maraming mga tanong natin na madalas hindi natin nasasagot, pero sa pakikinig ninyo sa gabing ito, at least nakakatulong ito sa ating pagnilay-nilay sa araw-araw, no? Kaya nga, ibibigay natin ang mga paliwanag na ito sa ating mga fathers, no? Kasi sabi nga, no, ang lahat ng bagay matututunan, no? Ang lahat ng bagay mauunawaan hanggat gusto mo, hanggat choice mo. If it's not your choice, hindi mo makakamtan yan. Kasi it's a matter of choices ito. Kapag ginusto ko, umibig, gusto mangyari yan. Pag gusto kong kapayapaan, mangyayari na. It's a matter of choices. So, Father Errol, yung pinakamalaginto mo na gustong ibahagi pa, sabi mo kanina, palalimin natin ng palalimin ito. No? Parang nagdidig tayo ng gold nito. Butangi. So, ito ngayon ang ating gusto iparating sa ating mga viewers. No? Kasi ang purpose naman natin, no, not to change the heart, no, but at least to help them, to give them inspiration also sa buhay. Kasi pari-pariho lang tayo. Kung naluluksa ka, luluksa din kami. Di ba? Kung nasasaktan ka, nasasaktan din kami. Kaya pag nadadapa ka, tulak mo ba dadapa? Padadapa siya uli, no? Joke lang. Pero Father, ano po? Sige na po, Father. So, ang isang punto kong dapat nating makita sa sarili, no? Yung sinabi ko kanina, yung konsepto natin ng Diyos, no? Sana hindi lang ang konsepto natin ng Diyos ay base sa ating napakinggan, sa humili ng mga pare, no? Ano na pag-aralan natin, natutunan natin sa katekismo, no? Yung another side ng pagkakilala natin sa Diyos, yung tinatawag nating experiential knowledge sa Diyos. No? At yun ay mangyari ang true contemplation. Kaya napaganda yung you live in a contemplative way of life, or yung prayer mo ay more on sa meditation, contemplation. At doon mo, no, mas malalim ang pagkakilala mo sa Diyos. Sa iyong pagnilay-nilay at makita mo, no, ang presensya ng Diyos sa lahat ng nangyari sa iyong buhay. Napagandang maunawaan natin yon. Kasi kapag hindi natin ilawakan ng ating pagkakilala, pag-unawa sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, contemplative prayer, napakahirap na magkaroon tayo ng kapayapaan, na kapayapaan na nag-umpisa sa ating kalooban. No? So, doon, brother, mga kalaga, prayer, contemplative prayer. Make your life as a prayer. Tama ka, Father. I agree. Kasi kung puro ka dada ng dada, hindi makapasok ang Diyos sa iyo. Kasi yung lumalabas sa iyo, madumi. Pero kapag nagdadasal ka in silence, sabi nga, dinadala ka ng Diyos. Hinihigop ka ng Diyos. No? Kasi nga, you allow the Lord to speak. No? Sabi nga ni Pope Francis na nabasa ko yan, yung kahalagahan ng dasal sa katahimikan. Hindi mo kailangan mag-utter ka na mag-utter, but you pray in silence with the Lord. No? Napaka-effective ito kasi doon kanya dadalhin. No? Yung tinatawag natin na spiritual growth. No? Yung peaceful life na meron tayo kapag tayo'y nanatili. No? Father Joey, sa pagiging isang pari po, matagal ka nang naging pari, madalas marami kang na-encounter siguro nung mga nakarang immersions mo, nakarang assignments mo, marami kang mga na-experiences na medyo mahirap, no? Laging may gulo, laging sa simbahan nga, merong gulo. How much more sa labas, no? So, paano mo ito dinidil, Father? At bilang pang-wrap up natin, paano mo nadidil ang mga ito? At saka, nabigyan ito ng halaga? Brother, ang buhay ay isang proseso. Isang paglalakbay mula sa pagsilang
hanggang sa kamatayan. But in between of that is our experience of God in daily living. Much more ang pagiging isang Kristiyano. Ang pagiging isang Kristiyano ay hindi lamang paglalakbay sa pagsilang patungo sa kamatayan. Bagkus ang pagiging Kristiyano ay paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Yan. Kaya kung makikita natin, yung buhay na walang hanggan ay hindi nakakamit ng instant. Di ba? Meron kang pinagdadaanan na proseso. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka, ups and downs of life. At kasama nga dito, yung kalungkutan. Sinabi ko kanina, di ba? May katalinuhan sa kalungkutan. At bibihirang tao ang nakakakita ng mga ganong karunungan. Bibihirang tao. Yung mga taong naka-experience ng malalim na kalungkutan, the more that they discover who is God for them. Sinabi ni Father Errol nga kanina, di ba? What is your image of God? At kapag nakita mo yun, sa kalungkutan, may karunungan, remember, God is wisdom. Ang Diyos ay karunungan. Na kahit sa masama at pangit na sitwasyon ng ating buhay, may karunungan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kung minsan lang talaga, di natin makita yan at ma-appreciate dahil we are succumbed by the situation. Natatalo yung pagkatao natin sapagkat hindi natin makita yung presensya ng Diyos. At maaring, sabi ni Father nga kanina, ano yung image mo ng Diyos? For example, yung sinasabi ng, na-encounter natin yung isang babae nung minsan mamimigay tayo. Ang Diyos ang nagdala ng COVID na ito, ang Diyos din ang magtatanggal. Sabi niya ganun. Sinabi, kumontra pa nga, sabi mo, hindi gagawin yun ng Diyos. And that is the same, yung concept ng Diyos. Kaya napakahalaga na makita mo, even in the darkness, God is there. Even in the darkness, God is there. Kaya nga, kahit sa kadiliman, may karunungan. At kapag nakita natin ito, mas magiging positibo at mas makikilala natin ng mas malalim ang Diyos. Hindi lamang yung pang-ibabaw na nakikita natin, yung mga ritual na nakikita natin. Mas malalim ang pagkilala natin sa Diyos. Father, may dagdag ka pa ba? Parang bigla kasi nag-flash sa isipan ko yung yung sabi ni Father Louie nung kahit sa kadiliman nandiyan ang Diyos. So, sa karanasan mo, alam mo, brother, father, isa sa reflection ko nakita ko sa isa sa hilig ko, no, yung pag-wielding. Pag nag-wielding ka pa, nakita mo yung sobrang liwanag, ang mangyari ay kadiliman. Kaya pag sobrang liwanag, kumbaga, nandun yung, kaya nandun pa rin yung liwanag talaga sa kadiliman. Yun ang, hindi ko masyadong pero yun ang naranasan ko. No? Naging ko sa buhay. Pag talagang, nandun yung sobrang liwanag sa Diyos, parang kadiliman ang makikita mo. Yun ang part ng misteryo ng buhay. O kaya, ang tawag natin mga paradox sa buhay. Yun ang realidad. No? So, yun ang sabi ba? Ano ko talaga, yung very elusive, no? Yung elusive, hirap abutin ang kapayapaan. Bagkus, ang pangako ng Diyos, lagi sa atin, sinasabi niya, peace be to you, peace be with you, no? I leave you my peace. So, paano natin ito gampanan, no? Bilang Kristiyano, no? Sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, lagi natin tatandaan yung sinasabi nila fathers, no? Yung acceptance, forgiveness, yung letting go ba, huwag kang mag-dwell doon, but dwell in Christ, na hindi ka na dapat doon na natili sa hatred natin, di ba, Father? Hatred, yung unforgiveness na meron tayo, because absent talaga ang peace doon, no? Yun ang sinasabi ni ating Panginoong Yesus, no? That the peace that I will give is not like the peace that the world gives. No? Yung bigay ng mundo. No? Dahil ang kapayapaan na dala-dala ng mundo, standard ng mundo, ay parang
para magkaroon ng kapayapaan, patayin mo. Hindi gano'n na. Patahibikin mo. No? Pero walang tunay na kapayapaan. So, ang tunay na kapayapaan talaga yung sa pamaraan ng Panginoon. At binanggit mo yun, brother, no? Forgiveness. Mahalaga yun. Kung nasasaktan ka dahil umibig ka, let go. Kung na-busted ka ngayon dyan dahil sa pag-ibig mo na inihatid mo sa kanya, let go, no? Kasi lahat ng relasyon ay ialay mo sa Diyos, no? Isipin mo lagi na kapag ikay minamahal, hahanapin ka at babalikan ka. Hindi ka iiwan. Believe me, kapag totoong pag-ibig yan, hahanap-hanapin ka. No? Katulad ni Kristo sa buhay natin. Diba, Father, no? Siya na nga nag-abot sa atin para tayo'y kanyang angkinin. Tayo din dapat, we have to own na ang buhay ay andyan lagi si Kristo. Di ba, Father? Malinaw Yes. pa yan sa blurs kong mga mata. O, Padre, dahil mataas pa ang oras natin, hindi natin pwede iwan ang mga viewers kasi excited na rin sila sa marami pa nating sasabihin. No? Kaya nga, nasabi na natin lahat-lahat, yung karanasan, yung magandang refleksyon tungkol sa kapayapaan, yung kapayapaan ni Kristo, napakaraming pinag-usapan natin. No? Pero isa sa mga bagay-bagay na dapat natin tatandaan, na ang buhay, kapag walang kalungkutan, sabi ni Father, ay hindi din maganda, no? Parang ang kalungkutan ay may karunungan. So, Father, ano po ba ang karunungan iyan na sinasabi mo, Father? Gusto kong tanongin yun, no? Yung karunungan na yaon, ano kaya yun, Father? Para Yeah. at least baka nagkataon na tugma sa kanyang pag-iisip ngayon, no? Sa karanasan ng tao. Madalas natin kasing minsan tinatakasan ng kalungkutan. Ayaw ng mga tao na malungkot. Gusto nila laging masaya. But actually, sa kalungkutan mismo, dun ka natututo. Dun ka lumalakas. At kapag nakita mo to kasama ang Diyos, mas lalo kang lalakas bilang isang Kristiyano. Kaya nga may karunungan sa kalungkutan. Karunungan na hindi katulad ng binibigay na karunungan ng mundo. Kung hindi karunungan na kung saan ay nakikita mong lumalalim ang iyong pagkatao dahil na-experience mo ang Diyos na nabubuhay sa buhay mo. Kung papaano ang Diyos na napakataas, nagpakumbaba, naging taong tulad natin. Diba? Yan yung paradoxical ng buhay na kung saan nakikita natin si Kristo. Kung titignan natin, yan din yung sinabi ni San Pablo. Walang sino man makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa atin, ano pang nakakatakot ang maaari nating katakutan? Ang maaari nating katakutan ay ang mapahiwalay tayo sa Diyos. Pero hindi mangyayari yun sapagkat sabi nga ni San Pablo, ang pag-ibig ng Diyos ay walang makapaghihiwalay sa atin. Kay bilis ng oras, Father, na lumipas na naman ang isang episode. Napakagandang pag-usap-usapan. Baka magsasabi kayo na kulang mo yung sinasabi nila para bang hanging. Hanging talaga kasi hindi mo pwedeng ipaliwanag basta ang kapayapaan. No? Sabi nga ni Father kanina, grasya yan. Hindi yan basta bibilin mo palingki yan, parang tilapia. Hindi. Ang kapayapaan ay bigay at biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. No? Kaya sinabi ko rin kanina na it's a matter of our choices. No? Kapag gusto kong kapayapaan, di ba? Gusto kong umibig, gusto ko to. Kaya nga, napakaganda. No? Pero bago natin i-close ang kurtina ng ating show sa gabing ito, no? Pasalamatan natin ang mga nanonood. Father, shout out muna, no? O sila si Amelita Yango Servada, no? Salamat sa iyong pakikinig, panonood sa amin. Alparo, yay! Si Alfaro, Kyra, Si Eunice. si Eunice. So, huwag natin kalimutan na pasalamatan natin ating pinakaama na ating diocese, ang ating mahal na obispo, Bishop Milo Hubert Vergara. Thank you, Salamat, Bishop. Bishop. Gandang gabi po. Ay, di din natin kalimutan, Father, yung mga crew of ICP Studio 101, General Manager Shan Civiliana. Yan, palakpakan natin, pasalamatan natin, no? Greg. Si Greg, si James, Kyra o si Eunice, si Gideon, si Lati,
si Gab Sumilhig at ang mga music ministry at youth ministry po sa Salamat po sa inyong Ang lahat. special director Yeah. natin, the first class director, si Brother Emel. No? Salamat sa iyong pagdidirect sa amin. No? At Wala ang mo sa kanyang- ginagawa mo para kaming artistahin dito araw-araw. At ang kanyang leading lady. Yeah, si Ate Makeup Janet, artist. no? Credits Ang also to kanyang Kuya supportive Romeo na Belmonte and asawa, Glenn no? At sa lahat sa iyo, Sumilhig. si Kuya Yo, si Brother Glenn. Ben, yan, si Glenn, James, no? Si James lagi nagbibigay ng, ano yan, karitatis, yung mga gift check, no? Tawagin nyo lang siya pag kailangan mo ng gift checks. Si James. Pag hindi magbibigay na, iwan ko lang. Anyway, so, sa ating lahat na narito, na patuloy na sumusubaybay, lalong-lalo na sa mga parokyano natin, maraming salamat po sa inyo, no? Pagtyagaan nyo lang itong mga mukha namin, no? Ang mahalaga yung sinasabi namin, no? Tanggalin nyo lang yung binotbot kasi part ng buhay natin yan. Kunin nyo yung magagandang salita, no? Tanggalin mo mukha ako, okay lang. Basta mahalaga yung salita ng Diyos na makatulong sa ating paglalakbay. Okay, Father? Mayroon ka bang gustong pasalamatan? Okay, so pasalamatan ko lahat na nakikinig at nanood po no sa atin episode ngayon, pang-apat na episode. No? Ayan, no, St. Peter Plus Incorporated. No, salamat sa inyo. Bigyan mo kaming slot dyan, ha? Sa lahat, sa Globe, at saka sa Smart Philippines. Sana magarating ang panahon na wala na kaming bayad sa Wi-Fi, ha? Lagi namin pinaplug ang inyong, kumpanya. Okay, Father, meron ka po pang pasalamatan. Baka nakalimutan mo. Salamat sa lahat. Yan. Oh, yung mga friends namin from Canada, UK, no, lahat USA, London. Australia, no? Lahat na nakikinig sa amin, maraming salamat. Salamat no? po. Huwag niyo kaming pagsasawaan. Hindi kami magsasawa sa inyo hanggat nandyan kayo, no? So, Father, meron ka pa idagdag? Father, wala na? Okay. So, ganyan ang mangyayari. Sa susunod na episode, abangan niyo kami, no? Wala na ibang mas nakakahigit na kagapuhan naming tatlo. Kami lang talaga yan. Okay? So, muli pong magbabalik ang aming programa. Believe. Hashtag Pinat